mawawala ka. Di na Naging mabuti ka bang anak sa kanya nang iutos niya sa'yo ang magpatay? Hindi ako naging mabuting anak dahil hindi ko siya sinunod itong mga huling utos niya sa akin. At bakit hindi mo siya sinunod sa pagkakataon ngayon? Dahil isang malaking kasalanan na pumatay ng tao at kailanman ay hindi ko magagawa. Dahil hindi ako nagmana ng kalupitan at kasamaan sa ama kong si Leandro Montenegro. Order in the court. Mr. Witness, nasaan ka nung nangyari ang pagpaslang sa mga palyente? Nasa Hong Kong ako. Kailan ka bumalik? 2 araw pagkatapos ng pagpaslang. Saan ka tumuloy pagkabalik mo dito sa Pilipinas? Dumiretso agad ako sa bahay namin sa San Dionisio. Bakit ka umuwi kagad doon? Dahil pinatawag agad ako ni Daddy. Sir lang. Tabi lang po kayo. CR? Ito CR. Ano? Ay, yung tatay ko eh. Ganun ba? Mag-iingat ka. Sige, thank you. Sa tingin mo kaya, bakit ka pinatawag? Dahil meron na naman siyang masamang bala. Maaari mo bang ipahayag sa hukumang ito kung ano yung sinasabi mong masamang bala? Gustong siguruhin ni Daddy na tapat pa rin ako sa kanya. Yun ba mismo ang sinabi niya sa'yo? Pinakiramdaman niya kung tapat pa rin ako sa kanya sa pamamagitan ng pagbigay niya ng panibagong utos. At ano naman ang utos na ito? Nagbigay siya ng pera para ipamudmod sa mga polis na may hawak ng investigasyon sa mga pagpatay sa Valiente. Gaano kalaki tong pera na to? Hindi niya nabanggit pero kinuha niya ito sa 100 milyong piso na inilabas niya para dun sa kidnapping ng 2 kong kapatid. At ito ang ginamit niyang pantustos dun sa kampanya laban sa mga Valiente. Ano anak? Handa ka na ba makipagsapalaran? At ano ho? Gusto mo ba sumama na sa akin? Siyempre naman tayo. Sige. Ngayon na tayo alis. Mamaya. Ha? Order in the courtroom. Ano naman ang naging reaksyon mo nung inuutusan ka niyang bigyan ng suhol yung mga polis na nag-iimbestiga sa krimen na ito? Tumanggi ako, ngunit hindi niya na ako giniit dahil sumiklab na ang kilos protesta at riot sa San Dionisio pagkatapos mailibing ang mga Valiente. Ano naman ang naging pakikitungo niyo sa isa't isa ni Governor nung tinanggihan mo siya sa inuutos siya sa'yo? Tinabangan na siya sa akin at tinanggal niya ako pagiging chief of staff niya at pinalit ang aking kapatid na si Amanda Montemegro. Tinanggal ka bilang chief of staff. Ito bang naging dahilan kung bakit tumiwalag ka sa pamilya? Hindi po. Ako'y tumiwalag sa aking pamilya dahil masyado na kaming hawak sa leeg ng aking ama. At hindi ko na masikmura na magpasailalim pa ng isang amang kriminal. No further questions, Your Honor. Your Honor, may we move to have the last sentence referring to the accused as a criminal be stricken off the record, please? Strike it out. Your Honor, may we request for a short break? We need a few more minutes to prepare for our cross-examination. Request is granted. This trial will resume in 15 minutes. Thank you, Your Honor. Anak, kailangan magpakalayo-layo na tayo. Doon tayo sa lugar na hindi alam ng mami mo, yung hindi niya mapupuntahan. Pero mamaya na. Kailangan, anak eh. Wala nang ibang tamang panahon. Kilala ko si Ernestina, kailangan binibigla siya. Kapag hindi natin tinuloy ito, makakapaghanda pa siya. Baka mahadlangan pa niya yung mga plano natin. Pwede ko pa isama si Bingo? Kung gusto mo, anak, sige, isama mo siya. Alam mo ba na sinumpaan mo magsabi ng pawang katotohanan lamang sa korting ito? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Sinabi mo kanina na kaya ka pinalitan bilang Chief of Staff ni Governor Leandro Montemayor ay dahil hindi ka sumasang-ayon sa mga masasamang utos na binigay niya sa'yo. Totoo ba to? Oo. At naniniwala ka sa sinasabi mong yan? Oo. Mr. Witness, kilala mo ba si Panfilo Vibor? Kilala ko siya. Kilala mo ba si
Bobong Opinyon? Kilala ng lahat si Bobong Opinyon. Order in the courtroom. Kilala mo rin ba si Leopoldo Yabes? Objection, irrelevant. Your Honor, the answer to these questions and the succeeding questions will establish the relevancy. Objection overruled. Answer the question, Mr. Witness. Kilala ko siya. Ano ang pagkakakilala mo kay Yabes? Isang NBI agent. Hawak ko ngayon ang report na binigay ni Yabes kay Governor Leandro Montemayor. Mr. Witness, natatandaan mo ba ang report na ito tungkol sa'yo? Hindi. Sinasabi dito sa report, and I quote, "Your son Alberto Montemayor was discovered to be in cahoots with elements of the PNP in the fake rescue of Ernestina and Rosa Camila Montemayor." Unquote. Silence! Objection. Counsel is introducing a document that is irrelevant and immaterial, Your Honor. Your Honor, this document is enough to impeach the credibility of this witness as it reflects on his reputation for dishonesty and lack of integrity. Objection sustained. Counselor, the witness has not been convicted of the wrongful acts alleged. Please move on to another line of questioning. Mr. Witness, nasan ka nung gabing pinaslang ang mga balyente? Objection. The counsel may consult the transcript of stenographic notes. Sustained. Mr. Witness, sino ang kasama mong pumunta ng Hong Kong isang araw bago pinaslang ang mga balyente? Uulitin ko ang tanong. Sino ang kasama mo pumunta ng Hong Kong isang araw bago pinaslang ang mga balyente? Si Clarissa Rosales. Si Clarissa Rosales na artista? Silence! Oo. Si Clarissa Rosales na pinatay kamay kailan lamang? Siya na ngayon. Si Clarissa Rosales na naglaslas ng ari mo? Objection. Sustained. Order in the courtroom. Hindi niya ako nasaktan. Hindi ka niya nasaktan noon, pero masasaktan ka niya ngayon sa mga naiwan niyang ebidensya laban sa'yo. Wala siyang alam. Hawak ko ngayon ang written testimony ni Clarissa Rosales bago siya namatay. At ang tape testimony ni Bobong Opinyon laban sa'yo. Wala kayong alam. Sigurado ka? Mamatay na kayong lahat. Order in the court. Mr. Witness, you will watch your language or I will hold you in contempt. Kaya ka lang naman nagtitestigo ngayon dahil galit ka lang kay Daddy, hindi ba? Objection, misleading. Sustained. At gagawin mo ang lahat, maski magsinungaling, para lang makaganti kay Daddy at sa aming lahat. Objection. The counsel is badgering the witness. Sustained. Galit ka sa amin dahil hindi ka nabibigyan ng pansin. Iniinsulto ka at hinihiya ni Daddy sa kabila ng pagpapakitang gilas mo. At sa galit mo, dahil sa galit mo, ibinibintang mo ang pagpatay sa mga balyente kay Daddy kahit alam mo wala siyang kasalanan. At ngayon alam mo katapusan mo na dahil dito sa tape confession ni Bobong Opinyon nakalagay Same dito objection! na ikaw! Sustained. Your Honor, can I have permission to play this tape in open court now? Your Honor, objection. We do not even know what is inside that case. Ano ang laman ng tape na yan, attorney? The terrifying truth about Alberto Montemayor. Hindi ko inutos kay Bobong na patay ng mga balyente. Sinabi ko lang sa kanya na takutin ng mga ito. Ginawa ko to dahil gusto ko magpakit ang gilas na walang niya akong ama. Order in the courtroom. Mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig.
Thank you very much. Amanda, Yes, sir. Congressman Quirino. Yes, go. Bukas, kumidahin niyo ang mga kapatid natin doon sa detention cell ko. I'll make a very important announcement. Yes, Dad, I will do that. Tigilan na ang panghuhusga kay Alberto. Sana bulok siya sa bilangguan. Sana talaga mabalik na yung death sentence eh. Eh di, wala talagang kasalanan si Governor. Hindi pa tayo nakakasiguro dyan. Pero umamin na si Alberto eh. Pero habang lumalaon ang mga araw, magsasampahan ng mga kaso laban kay Alberto at marami tayong mga maririnig na panibagong bago sa ating pagdinig. Teka muna, Carlito. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Na ngayong naabsuelto na si Leandro sa kanyang mga kaso ay maaari na kayong magbalikan ni Rosa Camila? Paloma. Kung ano man ang binabalak mo, at kung nirerespeto mo pa ako, huwag mo nang ituloy. Tita Alicia, Magtatanan ba kayo ni Dingdong? kay Tay po ako pupunta. Paloma, kapag nawala ka sa poder ko, lahat gagawin ni Ernestina para mahabol ka. Wala ka ng proteksyon. At pati ko masisira kay Leandro dahil nakatakas ka. Anak, itong ginagawa ko sa'yo, gagawin ko rin kay Rosa Camila. Alam kong mahal na mahal mo ang itay mo. At naghintay ka ng mahabang panahon para magkasama kayo. Tatawagan ko na po si Itay. Ako nakakausap sa kanya. Hello? Paano po yung arraignment nyo bukas? Hindi ko sisiputin. Saan tayo pupunta? Kung saan hindi tayo mahahabol. Masyado nang marami nakakalam ng lugar nito. Hindi tayo papakita. Gusto mo ba akong mahuli? Makulong? Paano ako makapaghihiganti kung nasa preso ako? Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Kakampi natin ang Diyos. May kasabihan ang matatanda na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ko. Kung sino raw ang unang puputak, siyang nangitlog. Ang pinasa sa aking kasalanan ng aking pinakwil na anak na si Alberto. Akalain nyo, siya pala may kasalanan. Pero kailangan ibauna natin ito sa limot. Magsimula tayo ulit.
Alam niyo naman na palapit ng eleksyon. Pangatlong termino ko na ito. Kaya hindi na ako pwedeng tumakbo. Alam kong matagal na ninyong hinihintay kung sino ang aking pipiliin para pumalit sa akin. Para tumakbo sa partido natin sa susunod na eleksyon. Matagal ko na itong pinag-isipan. At sana, tulad ng dati kong mga desisyon, tama rin itong magiging desisyon ko ngayon. Uunahin natin ang pagpili para sa vice-gobernador. Mga kaibigan, para sa akin, walang pwedeng pumwesto sa pagka-vice-gobernador kundi ang matatag kong kakampi. Si Congressman Antonio Quirino! Ngayong nalampasan na ni Leandro ang multiple murder charges against him, mamaniin na lamang niya ang anumang isasampang kaso sa kanya laban sa graft and corruption. Opo, pero maaari pa rin natin siyang mapanatili sa kanyang kulungan with those charges. Pero lahat yon bailable offense. Paano na kaya, Lola? Haharapin natin sila. Sino man ang iharap nila sa akin, sasalubungin ko. At para sa posisyon naman sa pagkagobernador, para lumaban kay S. Justice Romina Salgado, ang nag-iisang pwedeng lumaban sa kanya sa katatagan at minamahal siya ng buong mga taga San Dionisio. Minamahal ang kanyang pagkatao. Mga kaibigan, para sa akin, ay wala na akong naisip na papalit sa akin. Pero aminin ko sa inyo, hindi ko pa siya nakakausap. Kaya, sabay-sabay tayo. Hihimukin natin siya. At sana'y pumayag siya at huwag niya akong pahiyain.